Sa video na to mga lods, bubuksan ko ulit si YTX kasi may nagawa tayong pagkakamali kay YTX itong mga nakaraang araw. Buksan natin to tsaka ito kasi itong dumaan na 4 na buwan napagbaliktad ko yung exhaust tsaka yung exhaust tsaka yung tsaka intake valve. Pero sa loob ng 4 na buwan nakapag long ride pa ako ng isa. Aba, magana pa. Kaya lang pag umaga nanghihingi na siya ng choke. Lagi ko naman itong inaalagaan. Ba't kaya nanghihingi ng choke to? Yung pala, buti na lang ginawa ko yung video ngayon kaso 4 months ago dahil nga may mga bagay na may mga emergency tayo. Tapos ginagawa ko pa yung Bicol ride. Tapos yun ko lang nagawa. Tapos nung in-upload ko na yung video, may napa-comment, "Sir, baliktad yata yung pagkakagawa mo sa clearance mo. Baliktad nga." Ayun, maraming salamat dun sa nag-comment kasi dinouble check ko yung process. Ayun nga, baliktad nga yung nagawa natin. Anyway, ito na, ayusin na natin. Pwede pala siyang pagbaliktarin. Gumagana pala siya ng ilang months. Well, pakita ko sa inyo kung ano yung tsura, kung may damage or wala. Pero sana wala. Para malaman natin kung anong totoo. Sana lang, doon na lang para makita. Baguhin lang natin. So basically ito yung exhaust, ito yung intake. So dapat ang nangyari, itong valvula na to nagawa akong 0.0012 tapos ito 0.08 pero baliktad pala. Dapat itong malapit sa headlight, itong malapit sa unahan, itong nasa unahan ay exhaust, tapos ito intake. Ang nagawa ko intake to tapos exhaust. So pagbaliktad ko yung millimeter. So gagawin natin ngayon, babalik natin to, gagawin natin 0.08 tapos ito 0.012. TDC muna natin. Bukod dito sa proseso na to, pagka natapos ko na, may sasabihin pa ako isa sa inyo na pagkakamali ko kay YTX na na-realize ko nitong mga nakaraang araw. Yun, tapos na. Nabago ko na. Ano na siya? 0.12 tapos 0.08. Ginabi na ako. Parang magdidilim na. And meron pa tayo sa problema na sasabihin ko sa inyo na na-realize ko kay YTX na kailangan ko kayong i-update. Isa pang problema napansin ko dito kay YTX na dapat nyo malaman ay, wait lang, anuhin ko lang to, balik ko lang to saglit. Okay na. Ano na lang to, 1 kick lang to. Oh, di ba? Kapagod. Sakto-sakto, madilim na. Yung isang problema na sasabihin ko sa inyo para sa dilim. So, yung isang problema na napansin ko dito. Kapag bubuhayin ko to si YTX, pansinin nyo So, ayan. Ang isa pang problema natin is yung in-install ko na ilaw. Kasi kung papansinin nyo, ano natin yung isa. Ayan. So sa ngayon, sustainable siya. Kita nyo? Maganda yung ilaw niya. Kaya lang, ang problema ko dyan, pagdating sa high speed, natatalo yan ng puti. Hindi ka pwedeng basta-basta mag-ilaw. Ang hirap niya sa high speed. Parang malulugi ka sa high speed. So, yan. Okay yan, 12.3. Pero nung in-install ko tong isa, pakita ko sa inyo, itong Max GTRS na 55 watts, ang hina niya, humina siya, tapos nalobat yung battery, kumakagat siya ng 12. So hindi niya kinakaya. So try ko ngayon, tingnan natin kung gumana. Kapapalit ko lang ng battery siguro mga 2 months ko pa lang to na-install, pero ano na siya, nalobat niya yung battery ko. Umaabot ng 11 yung voltage. Baka tingnan natin, baka dahil lang siguro sa battery, pero feeling ko hindi niya kinakaya yung 55 watts. Nadala ko siya ng Bicol, but hindi niya talaga kaya eh. Well, tingnan natin yan. Kapag wala yung ilaw, nagta 12.9. Pero kapag kabubuksan natin yung malakas na MDL, so
Sorry sa mga kapitbahay. So, nagto-12 siya. 7. Ang safe kasi mga nasa 13. Mangyayari, malulobat si battery kapag hindi siya nag-charge. Anyway, ibiyahe muna natin ang isang beses. Ayun. Sinubukan ko na siyang iikot, pero di talaga kaya. Sobrang lakas nung 55 watts. Though nagto-12 siya, hanggang 12 lang. Ang problema kasi, hindi siya nag-charge. So, mahirap siyang i-charge. So, after mga 2 months siguro, pag use mo nito, ang mangyayari, malulobat yung battery. Katulad nung nangyari sa battery ko na nakaraan, nasira. Ayun, sustain siya sa 12, sisira yung battery niyan kapag hindi nag-charge. Medyo kailangan natin bawasan yung ilaw. May MDL pa tayo. Isa yun sa mga problema ko na nakita, hindi niya kaya yung 55 watts. Yung default kasi natin nasa 35. So kailangan mahanap natin at least nasa 35 lang na LED para makasabay. Kahit projector sana kung meron. Mahirap kasi yung ganito, mahirap yung ganito kasi nangyayari, bumabanda lang yung ilaw dito sa may gilid. So ito, though LED siya, kulang pa, nakukulangan pa ako. I need power. Pero reminder, yung pag-convert niyan, bawal yan sa LTO. Huwag na muna kayo maglagay. Pwede naman kayo mag-MDL kung gusto nyo. So binalik ko, mahina yan kapag sa totoong galawan, sa totoong kalsada. Ngayon 12.3, pag in-RPM mo kahit paano, papasok siya ng 12.6. Mas sustainable yung ganito na 20 watts. Nag-charge yung battery. So yun yung difference na nakita ko, na hindi niya kayang i-sustain yung 55 watts. Malulobat ka within 2 months. Yan, nalobat ako within 2 months. Nasira pa yung battery. Ewan ko, 2 years na rin kasi yung battery. Pero ayun, di sustainable yung 55 watts. Kung kaya nyo ng mas mababang wattage kaysa sa 55 watts, yun din yung hinahanap ko na sinusunod ko pa ngayon, na gusto ko i-try yung ibang mga mga headlight. Anyway, yun lang naman, dalawa. So yun yung mga update ko na sa tingin ko kailangan ko i-update kayo. So bumili ako nito, na-advertise ko pa nga to 55 watts, pero feeling ko pang full wave to, hindi to pang half wave. Kahit naka-direct to battery na ako, hindi pa rin niya kaya. Sisira ang battery.